Okay, so sobrang dami ko na sigurong ginawang videos na ganito kung saan nagne-name ako ng aking personal choice para sa Gilas 12-man. Pero I guess ang iniba siguro every time is nagkakaroon ng different na perspective. It's always based on something. Kunyari may bagong additions, kung paano ba siya nag-perform, or merong bagong eligibility, di ba? May bagong player na eligible na biglang maglaro for Gilas. So every time na magkakaroon ng mga ganon, ng mga revelations, or may mga bagong siguro naturalized player, gagawa ako ng mga ganitong klaseng video. So, ganoon din yung video na to kasi ngayon magne-name ako ng aking top 12 para sa final roster spot ng Gilas Pilipinas. And again, ano ko lang to, this is my own personal perspective lang. Sa sariling opinion ko lang to, sa sariling panlasa ko ba bilang basketball player, basketball fan, bilang coach na rin. So, sa tingin ko, ito yung mga okay na maging final 12. Obviously, based on sa performance, based on kung sino yung available, based on nasa pool, hindi ito galing sa buong roster ng PBA or ng Japan B-League, hindi ito basta Pilipino. Ito yung final 12 ko based lang dun sa pool na meron tayo. So, number 1 sa list ko ay si Kai Sotto. Syempre, Kai Sotto is our 7'3 center. Hindi siya nakapaglaro nung last window, pero si Kai Sotto talaga yung pinaka-anchor nung Gilas team na to eh. Kita naman natin yung dip ng performance ng team kapag hindi naglalaro si Kai Sotto, and yung impact kapag nandun siya. Nung time na tinalo natin yung New Zealand, nandun si Kai Sotto sa roster, and nakita natin yung epekto ng, you know, having someone there na ganun kalaki to man the paint, di ba? So, Kai Sotto is very young. Is a 7'3 center natin. Mini unicorn siya eh. Hindi ko masasabi na unicorn talaga siya kasi kung talagang unicorn siya is baka nakuha nga siya sa NBA. Pero hindi siya unicorn. I think kailangan na natin tigilan yung narrative na si Kai Sotto ay isang unicorn kagaya nila Kristaps Porzingis or nila Wemby, kasi hindi. Mas traditional center yung laro niya na merong tira sa labas in the perimeter, pero hindi siya agile enough to be able to cover yung mga 3-point shooter. Hindi niya kayang mag-switch sa pick and roll ganyan. So medyo nasa traditional center pa rin siya. But Kai Sotto is very skilled, very young, can go left and right, has good post moves, you know, is a good shot blocker as well for someone na hindi ganun kahabaan ng wingspan. Pero yeah, I think Kai Sotto is a mainstay for this team, and hindi na natin kailangan masyadong explain kung bakit. I think siya ang isa sa mga mukha nitong Gilas team na to. And another one on my list is si QMB or si Quentin Meliora Brown. Siya yung ating 6'10 na center na ang playstyle ay more on back to the basket, more on putbacks, doing the dirty work, magaling siyang bumax out, magaling siyang rebound. Hindi siya yung post scorer na kagaya ni Junmar Fajardo despite being 6'10. Mas limited ang offensive weapons niya. But then again, ang maganda kay QMB is yung rebounding. I think ang pinaka-asset na binibigay talaga ni QMB is yung rebounding, yung pag-box out. Yung mga ganong kalit na bagay kasi, kunyari si Kai Sotto bilang 7'3, hindi naman masyadong rebounder na ganon. Makikita mo nga di gaano bumabox out, di ba? So yun yung nadadagdag na isang QMB. Yun nga, very exceptional siya sa rebounding side. And yung offense naman kasi hindi naman tayo, yung basketball naman today is not yung i-dump mo yung bola sa center and then make him go to work, di ba? Hindi naman. And magre-rely yung offense niya based on sa mga putbacks and sa sariling effort niya from getting rebounds. So yun yung maganda kay QMB na nakikita ko na addition. And sayang nga di siya nakapaglaro. Very konting time pa lang yung nakita natin na naglaro si QMB para sa Gilas. Pero kung maaalala nyo yung mga games na yun, very exceptional na yung nilaro niya. Especially dun nga sa rebounding part ng game and yung mga boxing out. Para sa akin bilang coach, ang laking bagay nun kasi hindi ganun si Junmar, hindi ganun si AJ Edu, hindi ganun si Kai Sotto, who always, you know, goes after the rebound at bumabox out lagi ng tama. Yun, so QMB, I think para sa akin mainstay pa rin dyan. Pangatlo, si AJ Edu. AJ Edu is our 6'10", center, power forward, who's very defensive-minded. Defensively, siya yung parang best defensive center natin dyan. Kaya niyang bantayan yung mga kagaya nila Karl Anthony Towns. Isa siya sa mga rim protector din siya kagaya ni Kai Sotto, so yun yung maganda sa kanya. AJ Edu, same as QMB, hindi siya ganun ka-polish offensively. Hindi siya yung someone na asahan mo na mag-dominate. But then again, sa roster composition naman kasi ng Gilas, hindi naman natin inaasahan dito na maging dominant scorer yung mga big man natin eh. So, yun lang. Ang maganda kasi dito sa mga to is, you know, Kai Sotto being a shot blocker, sa kanilang tatlo, parang si Kai Sotto na yung parang pinaka-scorer. Mas may bag in
terms of like scoring. And then si QMB magaling sa rebounding, sa boxing out, sa mga dirty work ganyan. And then si AJ Edu naman magaling sa shot blocking, better defender than all of them. Ayun, and minsan nakakatira ng tres a little bit. Pero ang maganda kasi kay AJ Edu, he is very consistent. Kung titingnan mo sa lahat ng windows na nilaroan nila si AJ Edu, alam mo kung ano yung makukuha mo sa kanya, which is yung interior defense and yung shot blocking na consistent niya nagagawa every window kahit talo or manalo, pangit man yung laro ng import or not. So I think AJ Edu is someone na kailangan na nandyan sa Gilas. He also adds that size, diba? 6'10" yun, QMB, AJ Edu, and then may 7'3" ka pa na Kai Soto. Gone are the days na parang sobrang liit nung lineup natin. Maybe sa point guard position, medyo maliit pa rin tayo, pero yung front court na yun, hindi na tayo lugi. Kaya nga, hindi na tayo kumukuha ng naturalized player na center because of the addition of those guys, diba? Number 4 on my list, ito, revelation siya, si Mike Phillips. Mike Phillips finally eligible na siya to play as a local for Gilas. Motor Mike, same as nabanggit ko kay QMB, kay AJ Edu, hindi siya sa scoring maaasahan eh. Ang maganda kay Mike Phillips is yung parang motor niya na halos hindi napapagod. Yung parang Dennis Rodman nga siya eh, di ba? So he adds athleticism, quickness, and agility dun sa front court natin. And he adds hustle and yung motor nga eh. Ang pinaka-importante is yung motor kasi alam mong hindi magkukulang sa effort yung mga kagaya ni Mike Phillips, and yun yung isang maganda sa team eh. Parang yung mga Mark Pingris dati na puso talaga, going after the rebound, diving after the ball, yung mga ganun na ang nagagawa ng isang Mike Phillips, which I think complements yung skill set nung AJ Edu, ni QMB, at ni Kai Soto. And kaya ako napili itong apat na to as yung front court natin kasi nagko-complement yung skill set nila sa isa't isa. Walang redundancy. Lahat sila may nabibigay na something for Gilas. So, depende na lang sa combination na gusto ni Tim Cone kasi pwede mong paglaruin yung dalawa dyan na magkakaroon ng ibang flavor ng combination. So, depende na lang sa so, kung paano ibabalanse ni Coach Tim Cone. And nilagay ko sa number 5 spot ko is si Justin Baltasar. Same as those guys. Alam ko, parang inisip nyo, baka ang dami ng big man, 5 na, ganyan. Pero the thing about Justin Baltasar is that he's also 6'8" and he is someone who also has a different game than dun sa mga nabanggit ko. I think Justin Baltasar can also slide as a 3. Kaya din niya maglaro ng 3 because of yung ability niya na tumira sa labas at mag-dribble, yung quickness niya at yung agility niya, kaya niya maglaro sa labas. Yun ang maganda sa isang Balti eh. He can stretch the floor, napatunayan na niya yan sa international games nung naglaro siya para kay Tab Baldwin. Ginagawa nga siyang tres ni Tab Baldwin nun eh. Hindi lang nag-develop into a full-time na ganun. Pero si Balti is another 6'8" guy that you can use in that mix, diba? It's a good problem of balance na bago na balanse ng maayos ni Coach Tim Cone yan, di ba? Parang sobrang ganda. Lahat sila may nabibigay na ibang dimension sa game. And number 6 is our naturalized player na si Justin Brownlee. Alam ko si Justin Brownlee is injured. Especially games against New Zealand, lagi siya nagsastruggle. And marami ng mga fans ang parang sinasabi na parang time na ni Justin Brownlee mag-retire, sabi nga nila. Pero ang mga nasa news naman recently, parang sinasabi ni Tim Cone na makakabalik siya for August, enough for sa next window. Then meron rin mga sabi, mga Jordan Clarkson, i-try na, and then kung aabot si Benny Boatwright. Totoo naman yun, I agree. Once ma-approve si Benny Boatwright, I think dapat siya na yung maglaro as a naturalized player para sa Pilipinas. With all due respect kay Justin Brownlee, kasi sa lahat ng nagawa niya para sa national team and for Philippine basketball sa Ginebra, ganyan. Mahal na mga Pinoy yan si Justin Brownlee, pero I think it's time to hang it up. He's aging na din naman. Yun nga, I think he's done enough para sa program and para sa Philippine basketball. Justin Brownlee will always be one of the greats, diba, na Philippine imports ever. But yun nga, Father Time, nagka-catch naman yan kahit kanino eh, diba? So, number 7 is si Carl Tamayo. Carl Tamayo is one of my favorite players ngayon sa Pilipinas. I mean, in Philippine basketball, hindi siya naglalaro sa Pilipinas. And I think pinatunayan niya nung last window na kaya niya mag-perform for Gilas at the international stage. Kailangan lang niya talaga mabigyan ng chance. And si Carl Tamayo, lagi kong frustrations yan tuwing may laro ang Gilas kasi parang siya yata yung may pinaka-least na minutes. Masaya ako na pinatunayan niya
na yung time niya is now, diba? Hopefully matuloy yung paggamit kay Carl Tamayo. Ngayon niraran siya as a 3-man, which is sobrang saya ko, diba? To see Carl Tamayo performing at that level. Kasi tingin ko talaga yung mga young guys na dapat ngayon time na nila, diba? Dapat na silang maglaro ng mahabang minutes for Gilas. Next in my list is si Kevin Kiambao. Kevin Kiambao, same as Carl Tamayo, one of the young guys na pinatunayan na kaya na niyang mag-perform at that level, na kapag binigyan sila ng opportunity at minutes, time na nila. He's playing as a 2-guard, kapalit nila yung role dati nila Calvin Oftana, and he performed well. He's a very skilled player. He is someone who can pass the ball, who's a soft touch. So yun, very okay yun. Masaya ako doon sa performance na yun, and I think naniniwala nga ako na parang hinug na yung mga yan the end time na talaga nila ngayon para sila yung maging main guys nitong Gilas. Number 9 is si Dwight Ramos. Siyempre si Saint Dwight, ever consistent na every game alam mo kung ano ibibigay sa'yo. I think for me, he is our best local player. Pag tinignan mo yung production niya, every time na naglalaro yung Gilas, same yung binibigay ni Dwight Ramos with scoring and then a little bit of everything. So hindi ko na masyadong kailangan explain si Dwight Ramos. Well, yeah, si Dwight Ramos ang pinaka-paborito kong Gilas player at the moment because of his play style. I'm very fan of Dwight Ramos. He is someone na kung tuturuan ko yung someone kung paano maglaro ng basketball, papanood ko sa kanya kung paano maglaro si Dwight Ramos. Ay, ganoon ako ka-fan talaga ni Dwight Ramos. I just like his play style, man, na very composed, hindi nagpapanik, hindi hot-headed, hindi makalat. He picks his shots. He knows when to step on the gas. He knows when to shoot it or not. Yung decision making is there. Yun nga, I'm just a fan of his composure or his overall play style. Okay, so number 10 is Scottie Thompson. Scottie Thompson, alam kong maraming fans ang ayaw kay Scottie Thompson. Maraming sabi na hindi siya fit sa Gilas, whether hindi siya totoong point guard, ganyan. Pero bakit ko nilagay si Scottie Thompson sa Final 12 ko is because, well, alam naman natin ang coach ng Gilas ay si Coach Tim Cone. And syempre, sino ba ang main man ni Coach Tim Cone? Si Scottie Thompson. Well, si Scottie also has a very unique skill set for a guard. Di man siya katangkaran. Maaring pwede natin sabihin na hindi nga siya totoong point guard, pero I think siya pa rin ang pinakamagaling na playmaker dito sa team na to. He is someone na sobrang kabisado ang sistema ni Coach Tim Cone, di ba? If you have someone there na sobrang kabisado yung sistema ni Coach Tim Cone and knows the coach very well and knows the culture very well, malaking bagay yun para sa team. And also part of it is yun nga, yung niraran ni Coach Tim Cone na offense, which is yung triangle offense, is an offense na medyo mahirap i-run, or hindi mo mahirap, pero like it takes a lot of time para maging komportable at para maging komportable kailangan kailangan mo mag-develop ng chemistry ganyan with teams. And malaking bagay na nandun yung main guy mo dun sa triangle offense, which is si Scottie Thompson nga, being the face of Ginebra basically. And yun nga, meron ngang unique skill set si Scottie Thompson na hindi man siya katangkaran. Yung rebounding ni Scottie Thompson at yung defense is something na unique, na walang guard, I think, na ganun yung skill set. Specifically yung rebounding niya. So, it's good to have yung mga ganung klaseng intangibles sa court. And, yun nga, maraming haters si Scottie Thompson, pero maiintindihan mo kung bakit yung coach ay gusto na nandun siya. Well, syempre, sa mother team mo, siya yung best player mo, siya yung nagraran ng offense mo, and yun nga, you're using that same offense para sa national team. So, medyo no-brainer na nandun talaga si Scottie Thompson. Number 11 for me is RJ Abarrientos, another Ginebra point guard, up and coming, very skilled, very talented. Ang problema lang kasi kay RJ, masyado siyang maliit para sa international competition, so nahihirapan sa defense. And very evident nga dun sa game against Australia na parang halos walang makapagbaba ng bola, kahit sabay sa floor si Juan Gomez de Leaño tsaka si RJ Abarrientos, parang si Dwight Ramos pa rin yung nagbababa ng bola. Pero bakit nandun si RJ Abarrientos? Like I said, based dun sa pool, I think silang dalawa yung best fit. I would rather have RJ now kesa kila CJ Perez, kesa kay Chris Newsome, di ba? RJ is young, has a lot of energy, still has a lot of potential to grow and be better. He already is a good player. Naglaro na yan abroad for sa Japan tsaka sa Korea, di ba? And he is someone who can space the floor, who can play make, can shoot from the outside, very shifty also, has a nice handle. Ang isa sa mga impact ni RJ Abarrientos, syempre, is yung
being someone na ganun parang si Scottie Thompson that knows the system very well in and out and knows the coach very well in and out. So kaya nandyan si RJ Abarientos, and I think RJ Abarientos is actually a good player. As kahit marami siyang hater, RJ is actually a really good player, a really good point guard, and has a lot of room to grow and to be better. So yun yung maganda. Kesa naman maglagay tayo ng mga aging na Chris Newsom. I like Chris Newsom, by the way. I think he's a locker room guy, pero hindi ko na siya sinama sa Final 12 ko for the reasons na feel ko talaga time na para dun sa young guys na mag-step up at sila yung mga maging main players itong Gilas. And para sa aking final spot sa number 12, si Juan Gomez de Leaño. Juan Gomez de Leaño is a 6'1" combo guard, ganyan. And medyo revelation din siya dun sa, specifically dun sa New Zealand game kung saan siya nga yung leading scorer natin. Marami siyang highlights that game. Siya yung dahilan kung bakit nag-overtime. You know, he's a player, very strong player, very shifty, very dynamic, can go left and right, can play make, can score, has a nice one-on-one game. Yung mga ganong klaseng dynamic point guard makes the team really exciting. He is someone na nandun to score and to play make, and he excels at doing those things. Siguro ang downside lang kay Juan, same as RJ, is defensively. Laging na-expose sila, specifically sa international competition, sa defense. Yun, pero having someone na ganun 6'1", very dynamic, very quick, very athletic, isa si Juan dun sa mga players na kapag very stagnant na yung offense, kaya niya mag-create ng offense para sa sarili niya. So, yeah, Juan Gomez is there. So, yun yung final 12 ko. Recap ko lang: Kai Sotto, QMB, AJ Edu, Mike Phillips, Justin Baltazar, a naturalized player, whether it be Justin Brownlee, Jordan Clarkson, or Benny Boatwright. Kung sino man sa kanila, basta isang naturalized player. Carl Tamayo, Kevin Kiambao, Dwight Ramos, Scottie Thompson, RJ Abarientos, and then si Juan Gomez de Leaño. So yun yung final 12 ko. Kayo, let me know down below in the comments kung tingin nyo merong mas okay na choice. Let me know kung sino yung top 12 nyo, and explain nyo sa akin kung bakit nakapasok si ganito over ganyan. Kung may problems naman kayo sa lineup ko, okay lang yan. Pag-usapan natin sa comments down below, and re-replyan ko kayo for sure, promise. So yeah, yun lang for this episode. Peace.